So anyway mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Ito, na kung saan daw mga kababayan, ito daw po si Pastor Kibuloy ay nasa prayer mountain lamang daw po mga kababayan at humihingi daw po ng divine guidance. So ibig sabihin, ito po si Pastor Apollo C. Kibuloy ay nananalangin daw po sa bundok. So anyway mga kababayan, eto pakinggan po natin itong lumabas na balita galing po sa News 5 Everywhere. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Biruin nyo si Pastor sa kabila ng kinakaharap niyang issue, sa kabila ng last 24 hours niya mga kababayan, mas inisipan niya yung pumunta sa bundok at manalangin. Di natin alam kung ano yung pinagdadasal niya. So anyway, eto, panoorin po natin mga kababayan, ikinikredit po natin yan nasa News 5 Everywhere. So i-play na po natin. Sa ating mga balitang pambansa po muna, ngayon pong araw ang deadline ni Pastor Apollo Kibuloy para sagutin ang show cause order na inilabas ng Senado. Kaya naman inaabangan na po ang paliwanag ng pastor kung bakit hindi siya dapat arestuhin sa kabila po ng paulit-ulit na hindi pagsipot sa mga pagdinig ng Senado kaugnay pa rin po ng mga umano'y pang-abuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Nauna pong sinabi ng kampo ng pastor na natanggap nila ang show cause order. Ang Kamara naman naghanda na po ng detention facility kung saan mananatili ang pastor kapag ito'y inaresto ng House Sergeant at Arms. Pero inyo mga kababayan, napakaswerte ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Pagka inaresto siya, napakaganda ng tutulugan niya, napakaganda ng detention center niya mga kababayan. Tiles ang CR, may air conditioner pa. San ka pa? Anyway, pagpatuloy pa natin. Mahigpit ang seguridad sa nasabing detention facility na bukod sa bantay sarado ng mga gwardya at mayroon pang CCTV. Matatandaang ipinaaresto na rin po ng Kamara ang pastor dahil naman din sa hindi pagsipot sa hearing tungkol sa prangkisa ng SMNI. Ngayon mga kababayan, ito yan Kung mapapansin ninyo, diba sinasabi nila, sabi ni Senator Robin Padilla, paano daw yung seguridad nitong si Pastor? Tapos pinag-iinitan daw itong si Pastor. Pero kung makikita nyo mga kababayan, doon sa detention center nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy, napakaganda kasi for security mga kababayan, sa daming security na nakabantay dyan. Napakalabo na magalaw dyan etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa madaling salita mga kababayan, etong si Pastor po ay protektado sa kanyang detention center. Kung yung iniisip niya mga kababayan, yung kanyang security, di ba napakaganda nito kasi full security po yan. Lalo na etong si Pastor Apollo C. Kibuloy ay high profile. At hindi lang yan mga kababayan, kung usaping health naman, health condition itong si Pastor Apollo C. Kibuloy, bago po siya ipasok dyan sa kanyang detention center mga kababayan, ay susuriin po muna yung kanyang karamdaman. Ano po, kaya etong si Pastor, yung kanyang katuwiran na karamdaman, hindi po lulusot yan. Napakalabong lumusot. Anyway, pagpatuloy pa natin. Samantala sa gitna naman ng paghahanap sa self-appointed Son of God, nilinaw ng kanyang legal counsel na nasa Davao lamang si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, nasa Prayer Mountain lamang ang pastor para magdasal at humingi ng guidance. Nakipagpulong naman si Topacio kasama ang ibang miyembro ng kanilang legal team sa pastor para pag-usapan ang mga hakbang na pupwede nilang tahakin sa harap ng napipintong pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Natalakay din daw ang isinusulong na pagbawi sa legislative franchise ng Sunshine Media Network o SMNI. Tumanggi naman si Topacio na linawin kung ano ang susunod nilang hakbang o kung sisipot pa sa mga pagdinig si Kibuloy. Samantala wala na, hindi na sumipot si Kibuloy. Lalabasan na siya ng warrant of arrest. Yung sinasabi nila sa korte mga kababayan, kapag unfair kasi sa iba. Pwede kasing gawing katuwiran ng iba. Biruin nyo, ba't si Pastor? Hindi nyo kayang papuntahin ng Senado at Kongreso. Bakit kami ganun-ganun na lamang kabilis? At pag hindi kami umattend, mumurahin pa kami ni Tulfo. Di ba mga kababayan? May mga ganun kasi Kaya ngayon, ipakita nila ang pangil ng Senado at ng Kongreso na hindi porkit big fish, hindi nila kayang hulihin sa kawel.
Di ba? So ipagpatuloy pa natin. Ali sa Office of the Ombudsman ng mga sinuspinding empleyado ng National Food Authority o NFA. Ilan sa kanila ang mga warehouse supervisor at branch manager na galing pangang Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga naghain ng motion for reconsideration para iapilad bawiin ang ipinataw sa kanila na suspension order. Kaugnay pa rin yan ang questionabling pagbebenta ng bigas sa mga piling trader. Gate ng mga nagrally, walang masama sa kanilang ginagawa. Malaking dagok din daw ang suspensyon dahil paano nila papakainin ang kanilang pamilya. Tila hindi raw kinumpirma ang listahan ng mga suspendido lalo't nasamang isang patay, 2 retirado na at isang naka-study leave. May ilang opisyal pa na mali-mali ang pangalan at posisyon. Wala pang tugon dyan ng ombudsman sa panawagan ng mga empleyado. Panghaharas naman ng China at modernisasyon ng AFP ang mga napag-uusapan sa unang araw. Sabi dito ni Love DL, pustahan tayo, kakapit din yan sa wheelchair. Oy, pustahan na ang mga gustong manalo. Pustahan! Pustahan, maaresto si Kibuloy. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ng state visit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Czech Republic. Mismong si Czech President Peter Pavel ang sumalubong kay PBBM sa Prague bago sila dumiretso sa isang private meeting. Sa joint press con ng dalawang leader, binanggit ng Pangulong Marcos Jr. ang nararanasan na mga kababayan, anuhin muna natin i-cut muna natin dyan. Kung mapapansin nyo, sinabi daw nung attorney nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy na ito daw pong si Pastor, mga kababayan, ay nasa bundok. Nasa prayer mountain. At humihingi daw po ng guidance. Sa madalit salita, mga kababayan, baka nagdadasal si Pastor na maabsuelto siya or makawala siya dito sa mga akusasyon laban sa kanya, mga kababayan. Pero nakikita ko dito hanggat din niya hinaharap ito, mga kababayan, hanggat iniaasa niya ito sa kanyang mga abogado, talagang napakalabo na makaligtas dito itong si Pastor, lalo na kung may nakaamba pa na reklamo laban sa kanya sa ibang bansa. Dahil kung makikita ninyo yung ipinakita ko sa inyo kanina, yun po ay matagal ng usapin. Kala nga namin nung una, kung mapapansin ninyo, fake news. Pero hindi pala, mga kababayan, at totoo pala yung mga reklamo sa kanya at wanted na po pala siya sa FBI. Ganun po katindi pala si Pastor, mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Nagpasalamat pa si Marcos Jr. sa Pangulo ng Czech Republic dahil sa pagsuporta nito sa kapayapaan sa rehiyon. Ibinida din ng Pangulo ang posibleng defense cooperation ng Pilipinas at ng Czech Republic. Sabi naman ni Pavel, maraming pwedeng itulong ang Czech Republic sa Pilipinas, partikular na sa mga makabagong armas at sasakyang pandigma. Bukod sa defense cooperation, sinaksihan din ng dalawang lider ang paglagda sa joint communique na magtatatag ng mekanismong magbibigay proteksyon sa mga manggagawang Pilipino. Yan, mga kababayan, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na palayas-layas lang daw, patravel-travel lang daw. Mga kababayan, yan yung iginigate nila sa rally. Ngayon, kung mapapansin ninyo, ito kung uulitin natin napakarami ng pwedeng itulong pala sa atin ng Czech Republic, mga kababayan. Unang-una, yung mga makabagong armas at makabagong sasakyang pandigma. Hindi lang po yun, mga kababayan, yung protector na mga kababayan nating OFW na naandi dito po, mga kababayan, sa Czech Republic. Yan ba yung sinasabi ni Tatay Digong na palayas-layas lang at nung kanyang mga apostol, mga kababayan? Diba, kung iisipin ninyo, napakalaking tulong talaga yung pagtatravel ng ating presidente at pakikipagkaibigan sa iba't ibang bansa. Diba, kung mapapakinggan ninyo yung sinabi ni Senator Robin Padilla kagabi, sabi niya kagabi, mga kababayan, tayo yung magtatanggol sa ating sarili, hindi na natin kailangan ng tulong ng iba. Pero kung tutusin, mga kababayan, kailangan pa rin talaga natin ng tulong mula sa iba. Dahil unang-una, hindi pa tayo ganun kalakas na bansa. Ano po, mga kababayan? So anyway, pagpatuloy pa natin. Din ang dalawang lider ang paglagda sa joint communique na magtatatag ng mekanismong magbibigay proteksyon sa mga manggagawang Pilipino. Yan yung pinakamahalaga, mga kababayan yung proteksyon sa mga kababayan nating OFW na naandi dito po sa Czech Republic at dun pa sa ibang bansa
nabibisitahin ng ating presidente. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo ha, kung iisipin nyo po, kaya umiikot sa iba't ibang bansa ang ating presidente para makakuha tayo ng investor. Hindi lang doon, mga kababayan, para makakuha rin tayo ng karagdagang proteksyon at armas at para maprotektahan din ang mga kababayan po nating OFW. So sa madalit salita, kaya po nagtatravel ang ating presidente is para matulungan po ang bansang Pilipinas na maibangon po muli. Ano po mga kababayan, so ipagpatuloy pa natin. Muli namang inudyok ng China ang Pilipinas sa tigilan ng panlilinlang sa ibang bansa kung sino ba talaga ang tunay na pasimuno ng gulo sa South China Sea. Sa isang pahayag, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Webin na ang China ang unang naglayag at nakadiskubre sa mga isla sa rehiyon. Tanging sila lamang daw ang may karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. Kita nyo ba? Yan ba ang ginawa ni dating Pangulong Duterte? Yan ba ang ginawa mga kababayan ni dating Pangulong Duterte? Nakipag-alyansa tayo sa China. Ano po, nakipag-alyansa tayo pero tayo yung binubuli. Kita nyo ba mga kababayan nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kala natin kakampi natin ng China pero iniilalim pala tayo. Kasi nga, ang katawiran kasi ng China, mga kababayan, sila yung unang nakadiskubre dyan sa mga isla na pagmamay-ari ng Pilipinas. Pero kung titingnan po talaga natin, mga kababayan, yan po ay sakop talaga ng Pilipinas. Kaya nga naging West Philippine Sea po yan. So ngayon, ang nakakapagtaka kasi dito, gaya ng sinasabi ng dating administrasyon na kung kaibigan natin, mga kababayan ng China, bakit binubuli yung mga kababayan nating Pinoy na naandya dyan sa West Philippine Sea? Yung mga Coast Guard natin, mga kababayan, yung mga Navy natin dyan. So kung yan ay talagang kalyansa natin, dapat tutulungan tayo, hindi bubulihin. Kaso ang nangyayari mga kababayan, hindi na nga tayo tinutulungan, binubuli pa. Yan ba ang kaalyado? Ang tingin ko kasi dito mga kababayan, baka may kasunduan sila ni yung presidente ng China, mga kababayan, at etong dating administrasyon, baka may kasunduan sila. Kaya ganito yung nangyayari ngayon. Yan yung nakikita ko dyan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Naayon daw ang posisyon nila sa sinusunod na international law. Ang hirit pa nga ng China, wag nang idamay ang Pilipinas o ng Pilipinas ang iba pang bansa kabilang ang Amerika para wasakin ang kapayapaan sa South China Sea. So napakaliwanag naman dyan yung sinasabing kaalyado natin, tayong unang inaanap. Biruin nyo mga kababayan, sila yung nagtututok ng green laser. Sila din po yung nagwa-water bombing dun sa mga sasakyan nating pangdagat, mga kababayan, dyan sa West Philippine Sea. Pero ang dating sila pa yung naaapi. Parang sinasabi nila mga kababayan na tayong mga Pinoy yung nagsisimula ng gulo. Pero kung titingnan po natin, nakipag-alyansa po tayo sa kanila nung panahon dati ni dating Pangulong Duterte. Pero ang kabaligtaran nun mga kababayan, ang kabaligtaran ng alyansang yon, tayo po yung binubulit, iniilalim ng China. Ngayon mga kababayan, yan ba yung matatawag na pakikipag-alyansa? Hindi po matatawag na pakikipag-alyansa yan sa China kung tayong iniilalim at binubuli ng China. Napakaliwanag mga kababayan. So anyway, napakaliwanag naman po dito sa tinalakay na ito na ito pong si Pastor Apollo C. Quiboloy ay nasa prayer mountain lamang daw po. Sa madalit salita, baka nananalangin sa bundok. Baka humihingi ng kapatawaran dun sa kanyang mga naabuso kuno. O di umano. So ngayon mga kababayan, eto pa yung isa dito, yung mga travel na sinasabi, tinuhusgahan ni dating Pangulong Duterte na palayas-layas lamang daw po ang ating presidente mga kababayan. Biruin nyo, nakakuha tayo ng tulong dito sa Czech Republic mga kababayan. Nakahingi tayo ng tulong at handa tayo nilang bigyan ng karagdagang armas at karagdagang sasakyang pandigma mga kababayan. At hindi lang yon, may bonus pa. Yung mga kababayan nating OFW, madadagdagan na naman po yung proteksyon. Ano po sa kanila dito sa Czech Republic mga kababayan. Ganyan po katindi. At kung mababalitaan nyo din, kada travel ng ating presidente ay nakakasundot po tayo, nakakaselyo tayo ng iba't ibang mga investment mga kababayan na makakatulong talaga sa ating bansa. So yun po yung purpose ng pagta-travel ng ating presidente na minamahina at minamaliit nung iba, lalo na nung dating administrasyon. Yun nga po yung nakakapagtaka Biruin nyo mga kababayan
sila yung magkakasama, yung mga sumusuporta dati sa dating administrasyon, sila yung magkakasama para sirain yung bagong administrasyon. Ano po, para husgahan, maliitin at pasamain ang pangalan ng ating gobyerno. Nakakapagtaka nga po, mga kababayan, na sila pa yung ape sa sitwasyong sila yung nangaape.